Ang kamatayan ng tao, Diyos ang nagpapasya. No? At dalawang pwedeng maging posibilidad, dalawa. Mamatay ka ng maaga o kaya mamatay ka ng matanda ka na. Ano ang nagiging dahilan ng dalawang possibility? Basahin natin ang 7:17 ng Ecclesiastes. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Merong namamatay, wala sa panahon eh. Nag-drug addict ba naman 12 anyos eh. Abe, 18, patay na. Bakit? Nagkaroon ng AIDS, nakikipagturok-turukan may mga AIDS pala yung mga ka-drug addict niya, patay na siya. Dahil nagpakasama siyang lubha, umupa sa babae, alam nyo yung mga may AIDS, merong isang census na nalaman ko. Yung palang may mga AIDS na alam nila, malapit na silang mamatay, nagiging parang rebelde sila. Meron nga raw isang prostitute na may AIDS eh. Nung malaang may AIDS siya, hindi na naniningil sa customer. Ino-offer na yung sarili niya. Mas gusto niya makahawa siya sa mas marami. Para mamatay na rin yung mga ibang tao. Biro mo yun? Biro niyo yung kasamaan ng tao na yun? Yung mga ganon, kaya sila namamatay agad dahil sa pagpapakasama, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Pero pag susunod ka sa Diyos, ano naman ang sabi ng kasulatan? Sa Kawikaan 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Ang liwaliwanag, the fear of the Lord, ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba ng mga kaarawan. Pwede kang dagdagan ng Diyos ng kaarawan pagka may takot ka at sumusunod ka, kapakipakinabang ka sa Diyos. Pwede ka niyang gamitin sa ama, sa ina mo, o sa kapatid mo, sa kapwa mo tao. Pwede ka niyang dagdagan ng mga kaarawan. Pero kung magpapakasama ka, pwedeng umikli ang kaarawan mo dahil sa kagagawan mo. Uminom ka ba naman ng uminom ng alak mula Lunes hanggang Linggo, walang piyesta opisyal sa'yo, sunog yung atay mo, patay ka sa hepatitis B. Sino may gusto ang Diyos? Ikaw. Dahil ayaw naman ng Diyos na ikaw ay maglasing eh. Meron tao nagpapakamatay. Sigarilyo na sigarilyo. Pag naninigarilyo ka, pinaiikli mo ang kaarawan, may sasabihin ng mga naninigarilyo, hindi, pagka talagang oras mo na. Hindi mo pala alam ang kabutihan ng Diyos eh. Ang kabutihan ng Diyos, kahit na matanda ka na, pagka gusto pa ng Diyos na, ikaw ay humaba ang buhay mo dahil sumusunod ka sa Kanya, magagawa ng Diyos yun. Ito yung statistics. Sis Luz? Opo, ang sabi po nila, every cigarette you smoke reduces your expected lifespan by 11 minutes. Kung isang kaha ka maghapon, ilang stick yung isang kaha? 20 times 11, ilang minutes yon? 120 minutes, ilang oras yon? Bible exposition na yata yun eh. Yung mababawas sa buhay mo, pagka ikaw ay nanigarilyo ng isang kaha. Kung araw-araw 3.6 hours ang babawasin mo sa buhay mo, marami kang ibinabawas na araw. Mathematically speaking. Pero, biblically speaking, pagka ikaw ay may takot sa Diyos, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, pwede Kanyang dagdagan, kapatid. Yun ang sagot sa tanong mo.